Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto, balik tayo sa ahon. At ang re-review natin ngayon is yung Sayad versus Zenlook. So ito, mabilisang intro na lang kasi syempre we already know or knew, diba, itong dalawang MC na to, Sayad, Zenlook, pares sila ng estilo, diba? So I think lahat naman mag-agree na more on left field yung dalawang to, technikalan, 'di ba? So tignan na natin kung sino yung mas epektibo, sino yung mas handa. Kasi alam naman natin si Sayad, 'di ba? May minsan nagkukulang siya sa performance, nagkukulang siya sa pagkakabisa. Yun yung mga pagkukulang ni Sayad sa mga past battles niya. Yung Zenlook naman minsan ineffective, pero yung huling battle ni Zenlook laban kay Unico, tangina, napakagrabe doon. 'Di ba? Ang lakas ni Unico doon pero na abutan ni Zenlook yun. So ako, to be honest, I am hoping na ganun yung maging performance si Zenlook dito. And kay Sayad naman, syempre isang magandang performance katulad ng performance niya kay Tweng nung Ahon 12, 'di ba? Sana ganun yung makita natin. Ayun, I think hindi naman masyadong nag-adjust yung dalawang to kasi nga halos pares sila ng estilo eh. So ang pinakatanong na lang dito, sino ang mas effective, sino ang mas kumokonekta. So wag natin patagalin guys, game. Una, tignan ako Game. minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, Ahon 16 Day 2. Sayad. Check! Hindi ko na nahabol. Hindi ko na nahanap. Hindi ko na nabawi at nabali na pangarap. Patay ng tumungtong sa harap ng umusbong na bago tangina. O patay ng tumungtong sa harap ng umusbong na bago nag-iba! May sayad nga pala, bakit magbabait-baitan kung natural na umuukit, ba't magpapait-paitan o nalito sa pagkatao na nagsasalit-salita ng sigurado ay aamo tong nagbabangis-bangisan keso kargadong lirisismo kanyang ritmong ginawa sanhinang ningas mabibisto pag apoy ang tinaya sa lumangoy nung binaha tumataboy ng himala kung demonyo sa jaboy kang Bisaya, di ba? Sumusuot ng salakot na dayami o anahaw, kaya tunog magbabalot kahit sinasabi di mababaw, umaani sa pagdalaw at humahataw sa lipad. Pero bakit nabura yung Davao kung sapat ang kalidad? Pinakain ang bigatin pero kapos pa rin aray. Baka ang susi nasa akin para makatagos kamay. Akala mo ba tapos ganay ang idudulo ko sa ulat? Sa natural na seleksyon, pinagmulan mong dibisyon ay linamon na ng gubat. Naging Yeah. galing sa wala at sa wala. Yun pala yung ano, no? Merong linya si Sayad na bakit nabura yung Davao. Tapos ayun, akala ko rin pakusgan na yung magiging dulo nun, pero ayun, binali ni Sayad yun na akala mo pakusgan na yung idudulo. Yung pinagmulan mo, kinain na ng gubat. Yeah. Solid na ano yun, na linya yun. Dudulo ko sa ulat, agos kamay.
Akala mo ba pakusga na yang idudulo ko sa ulat? Sa natural na seleksyon, pinagmulan mong dibisyon ay linamon na ng Nilamon. guba at naging galing sa wala at sa wala rin napunta at wala nang dahilan para hindi ka itumba sa akalang laitan ay masiyasat sasik at may para palitan kaya minarapat ibalik ang bulong na naging sigaw at ang siya na naging buot nalulong at nakabitaw at nung nag-isa ay nakalusot habang parong ikaw paralisa sa kakasunod sa mga bugtong ko na palitaw ang pagkaila ay kinalugod. Technical talaga to si Sayad. Ang alamat ng isdang oro. Hindi. Isa ang lorong napisa kahit nakasarado ang bibig na lalagyan ng salita. Stilong pang Little Miss Philippines. Anong putang kaliwa? May kasabihan po tayo. Sige banat at huwag kang mahiya. Okay, so since pares silang left field, I think kailangan nating sabay mapakinggan to at kailangan natin sabay mabigyan ng hatol, 'di ba? Okay yung round 1 ni Sayad, no? Okay yung round 1 ni Sayad, maganda, malinis, naitawid niya yung mga gusto niya mensahe. Ngayon, pakinggan natin si Zenlook tapos sabay natin bigyan ng judgment. So, yun lang muna. Check. Kung ang buhay ay kayamanan, pues ako ang kawatan. Patay gutom na ang hapunan, mga parte ng iyong katawan. Sabay mumog para matanggal ang tinga. Kumuha ko ng tubig sa lawa. Pagdura, makakakain ang aking oro at bakunawa. Sa awa di magbibigay, ako'y madamot lang talaga. Di magbubukas palad parang nakahuli ng gagamba. May patibong at saka pain. Tunghayok kapag bibigay, Ganda nun. ako'y madamot lang talaga. Di magbubukas palad parang nakahuli ng gagamba. May patibong Ayos at saka yun. pain. Tunghayok na tuntunan. Kung sumusunod man ako sa mga yapak mo, alam mo na kung ano ang kahulugan. Ako'y mga ngaso. Hinusgahan ka na ng papel at lapis. Di ko na kailangan magpuyat para makatutok. Taas kilay habang nagsusulat. Umiiwas sa pagkasunog. Kung gantong estilo man may kahinaan, meron ding kalakasang kaakibat. Kung may butas man ang aking patalim, doon ko tinatali ang agimat. Bawal malamya at saka tamad. Magulo ang gantong sining. Kung natulog ka sa pansitan, sa kangkungan ka magigising. Sa kahapon ikay mahina, alalahanin mo nang ikay matuto. Ang di lumingon sa pinanggalingan ay pinugutan ko ng ulo. Biniyak mo si Minda at Lanao. Ako kanilang anak tsaka kampon. Kinalaban mo si Sak Maestro at Zero Hour. Mga OG na nandun. Tingin mo sa lahi namin maa-under mo. Ikaw sa akin ay baon. Walang malamya na Bisaya. Si MP3 lang yun. Si malakas at maganda, may ninunong kabisayaan. May Bisayang di na kontento sa puno ng saging, kaya biniyak pati kawayan. MP3 at article dapat kalaban ko. Sanga ng latunda ng isasaksak ko't ihahaging. Gante ng kalikasan, mga Bisaya naman ang bubutasan ng saging. Mahirap magpaka left field, no? At mas lalong tindihan. Nagpanggap ka na lang bilang Carlito kasi yung saya di mo kayang Ang panindigan. panindigan. Nakahanda na palaso at aking panang mapagbigay. Malakas medyo ang tunog nitong hayop na naghintay. Habang ako'y tahimik at seryoso sa gabing nagninilay, pagkat ang mahusay na mga ngaso ay hindi nag-iingay. Sanga-sanga, liko-liko, kasukalan na nasukat. Di totoo ang 100 palabas, sadyang di ka lang aral sa gubat. Rebeldeng di naging normal, kakaiba ng kusa. Bali wala tong 100 palabas, ako'y tigalikha ng bagong ruta. Impluensya at kaparehas, nahihibang na ba kayo? Kailan may di ako nagpabaya, paano ako nahalin tulad sa'yo? Tangina. Yun lang. Mas mataas, ikaw ba kayo? Ayun, nag-close sa battle, no? Yung comparison nga daw nila.
Pero minsan daw di daw siya nagpabaya sa battle but ikukumpara sa'yo. Which is, yun nga, gaya nga na sinasabi ko sa inyo kanina. Si Sayad more, medyo nakakalimot na siya talaga siya sa mga handaan niya. Kaya hindi full potential yung naririnig natin kasi may mga stutters, may mga chokes, di ba? Oh, kailan may di ako nagpabaya, paano ako nahalin tulad sa'yo? Similar, mas mataas, ikaw sa akin ay baon. Mag-choke ka na lang kunwari para may irarason ka kapag tinalo ka ngayon. Tong ina. Okay. Bigyan natin i-Zenlock yon ng klaro, guys. Tang ina, hindi Zenlock yun, men. So, kanina, napakinggan natin si Sayad. At gaya nga na sabi ko sa inyo kanina, kailangan nating i-balance kasi halos parehas sila ng halos parehas sila ng estilo. And sa tingin ko, dun sa pinakita nila, lamang na lamang si Zenlock doon kasi unang-una si Sayad nagpakasayad talaga. Kumbaga nag-focus siya sa estilo niya na left field technical. Ayun lang yung nakita natin. Ayun lang yung napakinggan natin. Unlike kay Zenlock na may jokes, 'di ba? Andun pa rin naman yung mga similes niya, andun pa rin yung idioms, 'di ba? Yung mga salawikain, andun yung paging left field at technical nandoon. Pero hinaluan ni Zenlock ng konting pataway, konting entertainment 'Di ba? So kahit papaano nakita natin yung difference ng sulat, mas may flavor yung kay Zenlock, mas makulay, mas may layers or mas 'di ba? Mas may layers. Yung kay Sayad kasi typical na Sayad, no? Nag-focus sa isang estilo and hindi ko naman sinasabing pangit at or ineffective 'yon. Maganda 'yon. Maganda, nagpakasayad siya, tinayo niya yung sarili niya as sa ganung estilo, 'di ba? Which is doon naman nakilala si Zenlock at nag-focus siya doon. Nagkataon lang na iniba ni Zenlock yung sulat niya at mas nakita natin na mas lamang siya doon, 'di ba? At mas mabibigat din at mas effective din yung mga ginamit niyang angulo para kay Sayad. So I think Zenlock got this one 9-8 in favor of Zenlock. So round 2, Sayad, pakinggan natin. Ang mabuting balita ayon kay Lucas. Alam mo bang, sa tugon nilang naisip ay di ikaw yung pinupuri, tamang sumalangit yung papugay habang ikaw yung sinusuri. At kung ipipilit mong patnubay ang hilaw mong hinuhuni kay tunay na hibangat yung buhay mong hiramay dapat nang sinusoli ngayong ang kaharap mo taga-masid at taga-hatid na batid mo bang seryoso to? Ilang dagat ang tinawid para lang masaid. Itodo mo kung itotodo mo. Apo ng apo ni David manlilimahid. Kahit gaano pa yan katotoo, baka pagkuntugin ko lang kayo ng putangin ng lolo mo! Ano? Solidong dagok o yung pag-aamok di masyadong masakit. Walang pasok, pero pumapasok parang empleyadong may kabit. Oh! Walang pasok pero pumapasok parang empleyado may kabit. Gago. O yung pag-aamok di masyadong masakit. Walang pasok, pero pumapasok parang empleyadong may kabit. Todo hayop pag sumasakop at nabilog ka sa sariling bola. Paano kwento mo kwentong basyang nung hindi pa nagiging lola? Lola Basya. Sumumpa ako sa 12 hiyas at likas ang naging senyas. Hanggang sa ang palay naging bigas habang ang sinumpaan mo kepyas. Ermitanyo na mahalay, walang katulad hinahagis. Mga tula na inaalay, kesyo pinanday sa Atlantis. May the Firebird yung Russia, kung may Ibong Adarna at merong Romeo si Juliet, kung may Florante si Laura. Kaya bukod tangi mong pakara, baka depende sa lingon. Lalo't kung may Crisostomo, Ibarra, may Violente na Simon. Pero kahit paanong anyo, ang kaululan ay dala, di na kailangan ihayag at di mo kailangan magtaka. Sa kabila ng iyong pagbibida tayo napapagkumpara, pagkat ang binubuhat mong bangko ay patungan ko ng paa!
Oh. Sa seremonyang Oromata, ikaw yung platang di ko Ganda nun, no? Yung binubuhat mong bangko ay patungan ko ng paa. Nice. Ganda nun. umabot. Kaya ba dito umaasa baka may tsansang makahakot? Ginto at kamatayan. Ang ginto yung senyorito. Sa dalawang natirang pangalan yung kamatayan naging sino? Kung alam mo yung sagot, para saan pa man laban kung lilipas ang panahon, di ka matatandaan. Pinakamatindi sa yung angkan, ikaw na ba? Busabos! Sa aking pagkakaintindi, ang iyong buong angkan ay sa'yo na matatapos. Tangin na, disiplinado si Sayad at 2 minutes ah. Kanina 2 minutes 8, 2 minutes 14 naman ngayon. Di ba? Nasa line ng 2 minutes. Okay. Yun, gaya ng round 1, ano tayo? Pakinggan muna natin yung round 1 ni Zenlook tapos sabay natin pag-comparein. Kasi hindi natin siya pwedeng bigyan ng, para sa akin ha, sa opinion ko, hindi ko siya pwedeng bigyan ng hatol after nila mag-spit eh. 'Di ba? So unlike nung ginagawa natin sa ibang battles, no, after ng round nila nagbibigay tayo ng judgment, pero sa tingin ko sa battle na to, since pares sila ng estilo, kailangan natin pakinggan muna parehas eh. So yun, ang masasabi ko lang sa round 2 ni Sayad, mas maganda siya, mas effective siya, mas may kulay unlike dun sa round 1 niya. Pero still the same. Andun pa rin yung technicalities na umikot sa isang category or isang elements. Pero wala eh, yun yung Sayad eh. Effective siya dun eh. Which is nangyari naman sa 1 and 2. Ngayon, tingnan natin Zenlook kung paano niya i-reverse yung battle na to. Pag-uuntugin niya daw kami ng lolo ko. Puro ka-imbento. Yung lolo ng lolo ko nagahari na sa impyerno. Tsaka uncle niya Oromata, wala pa ako nun. Di pa ako rapper. Nandun pa ako sa kuweba ng sinaunang panahon. Nagpupukpok ako ng bato na siyang magiging patalim, isasaksak ko sa'yo ngayon. Siya daw ang pinakamalaking pagkakamali ng kalikasan dahil sa kanyang sungki. Marami ka ng pinakitang pangil, kaya ang may likha, binigyan ka ng sukli. Pinakamalaking pagkakamali ng kalikasan, kaya ako kinwestiyon. Mukha kang empoy na matangkad na dumaan sa depresyon. Empoy. Baka magalit ka sa laban nyo ni GL. Di ako lumabas. Di ko alam script dun eh. Ngayon ramdam mo ang kaba. Nag-choke yung idol ko sa harap ko, ikakahiya ko talaga. Pag Sayad, joker. Matagal nyo nang alam. Pag Carlito, kompleto 3 rounds. Ang daya mo naman. Sak Maestro versus Invictus. Makulit to, sumingit. Di mo battle, nagsasalita ka, tapos pag battle mo, tahimik. Hey! Pinaghandaan, sinulatan ko din to. Mas Diba yun yung, alam mo sa ahon din nangyari yun eh, yun nga, Sayad versus Invictus. Tapos ayun, sumingit si si Sayad nung verse ni Sak. Tapos after nung battle na yon, sa mga underground leagues na napapanood ko, ang rami ng ganon, no, yung mga sumisingit, Motus, FRBL, marami na ako napanood na ganon. So wala. Lalo na si special shoutout si 7K. Ang dami niyang pinapalabas sa battle. Parang may isang battle si 7K na napanood ko. Parang kada round may pinapalabas siya. Pero setup naman 'yon, 'di ba? So yun lang naman, nasabi ko lang. Pero yun, dahil dun sa battle na yon, Sak Maestro vs Invictus, tapos pinalabas or pinaspit ni Sak si Sayad dun sa battle nila. After nun, ay na marami nang gumaya. Di mo battle, nagsasalita ka, tapos pag battle mo, tahimik. Meron pa, yung fake choke.
si Sayad din nag-umpisa nun. Laban niya naman kay Lil Jan. Ahon din yun eh. Ahon 8 ata yun. So, Lil Jan versus Sayad. So, yun yung schema na coke, tapos choke, diba? Yung fake choke, doon nag-originate yun. Tapos, after naman ng battle na yun, ayun, marami na rin naggumagawa ng mga fake choke. Yeah. Pinaghandaan, sinulatan ko din to. Mas marami pa akong oras sa tindero ng relo. Baka mawala si Sayad, baka naghanda din to ngayon. Parang existentialismo, kanyang presensya kinu-question. Sa kinamatalas pa pinapalaban ng husay, iwan ka na parang gulay. Inaalayan ng pilak at yaman at sinasamba pa sa buhay. Pinapantanggal ng umay at di na nga para magpugay. Tila ba sa kalangitan na nakarating lahat ng mga pinapaakyat na sungay. Sa linya at sa kadarima may dalang tayutay, binabalandra ang kulay. Kinabahan ka sa akin lang nabasa ay tila ba kasya sa pinapalapad at pinapalawak, pinapalawak na hukay. Kinapos. Di mo alam batas ng kalikasan. Alam mo lang na batas, Iron Monk. Gago. Sa kagubatan Iron Monk. kasukalan, sa aral ka makikinig. Kung sa syudad ka lumaki, sa gubat ka manliliit. Matyaga tsaka masipag, mabangis na animal. Umulan bumagyo, ako'y aktibo. Malunggay pandesal. Pinatibay, pinalakas, mas mahusay ito ngayon. Patalim sa orasan, hinasa ng panahon. Naging banta na mapanganib na si Lucas Kalaunan. Parang kumain ka ng rosas, meron kang tinik sa lalamunan. Versus Omar Baliw, nakitang sulido kang bano. Nag-joke na nga yung tao, nakatrito pa sa'yo. Mananabas, mambabarang, masusukat. Karayom dala mo sa iskrima, magtatahi ka lang ng sugat. Mga tala at bigating veterano na gawang pabiguin, magnanakaw ng parol, nanunungkit ng bituin. Yumao na tatay ni J. King, kanyang wina lang hiya. May anak kang babae, di ba? E paano pag winelcome to battle rap din siya? Gaano ka kahina? Gusto mong alamin? Nandamay ka na nga ng tatay, desperado ka, talo ka pa rin. Di ako papahuling buhay, manghihinayang ka lang tol. Pamamahayan lang ng agiw ang iyong bakanting ataol. Ito mabigat tsaka matalas, ihahaplos ko ng kampante. Sa tagpong to, guro naman ang binibigyan ng palakol ng estudyante. Mas effective talaga siya. Nawala ka sa sarili, hindi na naghanap, tunay kang ligaw. Nawala ka sa sarili kasi ayaw mong maging ikaw. Estudyante sa iyong aral, ako'y nahasa at nahubog. Sa pinapasa mong apoy, ikaw mismo masusunog. Wala, ano talaga to? Masasabi na ito whole na lang, as a whole. Masasabi natin na parehas talaga sila, 'di ba? Nung hindi pa nabubuo yung match-up na to, on paper pa lang, poster pa lang, masasabi natin na na almost the same sila, almost identical. The way he writes, the way they writes, no? Kung paano sila mag-deliver, kung paano sila bumuo ng mga technical na linya, kung paano nila butasan, gawa ng angulo yung isa't isa, parehas 'di ba? Pero itong mismong araw, mismong gabi, mismong event na naglaban sila, bigla nating nakita yung difference. 'Di ba? Si Zenlook, paiba-iba siya ng atake, paiba-iba siya ng approach. Magte-technical, may mga sa technical na 'yon, andun nakapaloob yung similes, 'di ba? Pero mag-switch bigla ng category, biglang magpapalit ng entertainment, ng jokes, 'di ba? Tapos magigets ng crowd, 'di ba? Hindi na nagfo-focus si Zenlook sa isang estilo, which is ganun yung ginagawa niya before, na more on idioms, more on technicals, more on ano pa ba? Mga wordplay, nag-wordplay si Zenlook. Pero 'di ba? Tas ngayon nag-flow na siya. Dati hindi naman nag-flow to
'Diba? Pero nung mga nakaraang battles ni Zenlok na nireview natin, doon na nag-start na napansin natin nagfo-flow na si Zenlok eh. Tapos ngayon pinakitaan niya si Saya dito ng flow. So maraming approach, maraming atake, maraming style at category si Zenlok na pinakita at showcase sa laban nila ni Sayad. Unlike si Sayad sa 1 and 2, nakita natin na although lumakas yung round 2 ni Sayad, pero sa tingin ko yung pagkakaroon niya ng isang estilo lang sa buong round, doon siya naiiwanan ni Zend. 'Di ba? So ulitin ko lang, props sa sulat ni Sayad, maganda 'yon. Technical, yung pagiging technical niya tsaka yung pagiging left field. Okay 'yon, naging effective yung round 2, pero sa dami nga ng elements at category ni Zenlok na estilo, doon siya naunahan. So yun, 1 and 2 bibigay ko pa rin kay Zenlok yun. 9-8 pa rin. So yun, 18-16, first 2 rounds Zenlok na yun. So round 3, pakinggan natin. Ay, Ang gusto niya raw, Carlito, hinayag niyang padabog. uy, Humiling siya sa anito, may sapat ka bang handog? uy, Nang yang minimithi mo, hindi basta tumalbog, umaasang doble tira, tila vitrum sa paldog. Pwede namang si Ilaya. Si Ilaya to, no? Feeling ko si Ilaya tong kasama niya sa stage, si Ilaya. kita akyat panaog. Para ba maging lutang hiyang ka nang magtagalog? O humihingi ng init pagkat klima mahamog? Nabunot na yung pina sa granada paalog. At sabog na unsabog, another casualty sa bloodshed. Nung nahiwa ng katana, lumantad ng dugo ay not red. Sa pagkakaalala, nalaglag ka rin, enough said. Kung nag-survive o na-revive, magiging unalive to sa undead. Sa sentensyang ipapataw, higit pa sa maluba. Pagkat di mo magagamit pang depensa yung mga sermon at kutya, ang presensya tumutunaw ng medalyon at mutya. Iaangat ng iyong pangalan sa di mabababang luksa. At balik na sa lungga, yung boses babawiin. Balik na sa lungga, yung boses babawiin. Kung bumuboses na alipin, karumal-dumal, sasapitin. Alipores, lalaitin, sasapitin, kwento bukas, na wala ng ingay yung likha at tulala na lang si Lucas. Panuburaot, balasubas, wala sa oras na linta, nung namayagpag yung Gilberto, 4:00 na bigla. Agresibong inuog na yung pangalan sa kasama, umaangkas sa tagumpay. Nakakahiya ka! Kung pakay sambahin, tansyahin mo yung hangad. Sa iba't ibang pangalan ay may iisang lahad. Nagpapaka-Elohim, Jehovah, Yahweh, alagad! Pag naglabas ako ng bakante, nga taul, matatauhan ka agad! Bukas! Higa! Sara! Teka! Bukas! Tula! Sara! At syempre, premonition lang to lahat at di ka naman nalugi. Panahon na magretiro? Oo, mag-aral kang mabuti. Pagkat di sapat yung mga teorya sa mga talinhaga at idioma, mas may tsansa ka sa buhay kung meron kang diploma. Gagi, hindi niya pinakinggan ko yung buong round 3 ni Sayad. Akala ko magkakaroon siya ng linya about dun sa, kasi parang si Carlito, pinalabas niya si Carlito sa ibang katauhan, di ba? So umaksyon din si Ilaya. Feeling ko si Ilaya yon. Umaksyon din si Ilaya doon na parang siya yung nag-spit as Carlito, di ba? So akala ko set up yon na ayun, kumbaga dalawa yung kumakalaban sa iyo, Carlito Sayad.
Diba? Basta nag-expect ako ng nag-expect ako na setup, tas may darating na punchline, isang solidong punchline. Pero ang nangyari, ang dumating is yung yung bukas higasara na dumating. So sayang kasi ang creative na para sa akin ang creative na ni Sayad sa part na yon na dalawang katauhan niya. 'Di ba? Feeling ko parang ang pinoportray niya dalawang katauhan niya, Carlito tsaka Sayad Yun yung nakikita ko. Tapos akala ko magandang setup yun, tapos maglalan sa isang solidong punchline. Pero unfortunately, hindi yun yung nangyari, men. Sayang, andun papunta na tayo sa, tangina, ano tong pakulo ni Sayad? Ano tong mangyayari? Parang Senlook versus Sayad and Carlito to, parang ganun Pero wala sa iba nagland. Kaya, sayang. Mataas ata yung naging expectation ko sa paglabas ni Ilaya as Carlito. Diba? So, yun. Sige. Senlook, pakinggan natin. Boss! Battle rap ba to? Interpretative dance. Oh, diba? Pinakyat mo si Ilaya? Oh, diba? Sabi sa inyo si Ilaya yun Halata naman sa, sa gestures na si Ilaya yun. Dance. Pinakyat mo si Ilaya? Baka ipakyat ko si Article para kayo ay mag-isa. Di niya kailangang umakyat, kaya ko kayong talunin mag-isa. Tsaka, siya daw nauna sa left field. Kaya Okay. tatay ko daw siya. Ang galing. Ibig sabihin, tatay mo rin si Plasma at si Twing. Pero matinik to sa babae. Tunay na alpha. Laging may kasama tong birhen, si Plasma. Tsaka, marami pa rin nag-aasam kay Sayad kahit wala nang makaintindi. Si Sinyo na numero 1, gusto kang makalaban ng matindi. Paborito ako ni Enigma. Huwag niyong sabihin na hindi. Binigay niya to sa akin, di ko naman hinihingi. Tsaka, ang lakas! Dalawa pa kayo, ang lakas ng lagnat. Kasi gumagas pang yung boses. Dapat dito palunukin ng tableta. Tableta ni Moises. Gago. Laki nun. Lumabas pa si Carlito. Si Carlito kanyang nabunot. Alam mo dapat mo isuot sa ulo nun? Bahay ng bubuyog. Second stage. Upgrade. Third appearance. Si Carlito kasi nag-i-Ingles. Diba? Nag-i-Ingles. Ngayon baon. Bukas, higa, sleep well. Ganun ba yun? Di gas-gas, di luma, modernong mekanismo. Ito'y bagong timpla parang kape sa alas 5. Di simple, mahirap, kakaiba, komplikadong kahulugan sa madaling salita. Panghimagas ang iyong kalansay, huwag mong mamasamain. Matamis ang iyong bangkay, siguradong lalanggamin. Si Enigma, naging 3GS nung quarantine. Di man lang pinagtanggol ni brother. Doon din sa battle nila ni Jonas, kanyang hinusgahan ng mga vlogger. Sabi niya, ba't di mo subukang maghanap ng trabahong marangal? Nasanay na. Sa kanta mong filosofiya, pinangalandakan mo na akyat bahay ka. Trabahong marangal. Sa Mindanao mo dalhin, yung karumal-dumal mong gawain. Tignan natin kung di ka panain ang mga nitibo doon sa amin. Alam ba ng pamilya mo, galing sa mga sinungkit na damit, pinapakain mo sa kanila? Nag-iigib ka nga ng sarili mong tubig pero galing sa banyo ng iba. Tsaka ang angas ng tattoo mo, no? Wago. Nagtatago sa liblib. Dapat bukas magpatato na rin to ng ahas sa dibdib. Makakatulog ka o ako? Sino mauuna? Ang lobo at ang pastol parehas nagbibilang ng tupa. Carlito Manusayad, tatamaan dito lapit. 2 tao sa isang bala, eksibisyon pang lito lapit. Mga greatest of all time kuno, matitembuang. Ako upgraded na kambing na parang F1. Dedo, matutodas, machuchugi to tapos. May mamamaalam na makata parang ni Ultimo Adios. Adios. Ba't tinawag mo pa si Ilaya? Di mo kaya mag-isa, no? Mm. Mahina na kasi si Sayad.
Mahirap na sabihang kudos. Batang ayaw tumayo, tatay Anigma pa nagutos. Walang ulan sa kabagyo, maski ambon yan ay naubos. Parang asin nilagay sa ulap, pilit na lang ang iyong pagbuhos. Maitim, masama, spirito na hinayaan. Ang iyong anghel de la guardia, pipitikin ko gamit buhok ng tikbalang. Sa kabilang buhay, ang iyong kaluluwa ay naglakbay sa kawalan. Ultimo pinakamahusay na mabaylan, di ka na kayang gabayan. Ngayon liwanag ikakalat, lahat makakakita. Magdidilim lamang tong kwarto pag naubos aking enerhiya. Nagdadagdag sa arsenal, sandata ko'y kumpleto. Kaya paano ka parerebanse? Nakaupo sa taas ng yin-yang, patay ka sa lukas na balanse. Zenlook verse. Zenlook all 3 rounds. Same story, same approach, diba? Same energy, same performance level. All 3 rounds ni Sayad, ganun lang, na nag-focus sa isang estilo. Unlike si Zenlook, paiba-iba siya ng approach, paiba-iba siya ng kategorya na ini-spit. So, yun, I think kailangan lang siya i-judge ng overall. So, yun. Zenlook. So, 27 to 24. Zenlook. Sayad, makiboto ng para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 4-1. Oh, 4-1. Magiging tayo lahat para kay Zenlook. Salamat kay Sayan, idol ko talaga to. Tsaka shoutout sa mga mamugser na ko sa Cagayan de Oro Yeah. City Museum. O sa mga tanan kailaw gamigo na ko sa akong eskwelahan. J-Dogs nga ulit pala. Binoto ko si Zenlook. Para sa akin, napakaganda ng material ni Sayad. No? So, pero kita naman din siguro pati ng mga tao na lumalamang talaga siguro para sa akin or sa iba, pero lumalamang talaga si Zenlook sa material, Oo. sa paglanding ng mga punchline. Isa pa yan. Ultimo, kahit left field yung style nila pareho, nakakapaghalo ng Jokes. comedy. Yes, Si Zenlook. Zenlook na pumapasok din talaga Yeah, sa yeah, battle. yeah. Totoo, Pero totoo. yun nga, hindi naman ibig sabihin na hindi maganda yung performance ni Sayad. Yes. Lumamang lang talaga sa Zenlook. Yeah, yeah. Yun, congratulations sa Zenlook. Press pa rin kay Sayad. Marshall, ako lang yung bumoto kay Sayad. Ang clear round para sa akin, second round para kay Sayad. Grabe, sobrang heavy ng moments, puro heavy hitters yung dala ni Sayad. Round 3 kay Zenlook. Although mas close yun kumpara sa round 2 nila ni Sayad. Sobrang mas malinis, mas nag-stick yung concepts na ginamit niya. Round 1, yun yung pinakamalakas nilang dalawa at yun din yung pinaka-closest. Siguro sa kung preference ko na lang din kung gaano ka-heavy yung... Para sa akin, mas dama ko sa dibdib ko yung ginawa ni Sayad. So, binoto ko sa Sayad, 2-1. Okay. Isa ka sa bumoto kay Sayad. Yung round 1, ayun, sobrang classic na Sayad. Malakas yung mga linya. Pero binigay ko yung round 1 kay Zenlook kasi mas malakas yung lines ni Zenlook para sa akin. Mas effective at mas marami. Tapos, ayun, round 2, tingin ko, yun nga yung pinakamalakas na round ni Sayad. Pinaka-solid, sobrang sarap namnamin, na-imagine mo yung sinasabi niya. Kaso, hindi ko mabase kung ibibigay ko ba kay Sayad yun. Kasi yung kay Zenlook naman, sobrang daming element. May jokes, may rap skills. May flow. May bars pa din, pero tingin ko bibigay ko kay Sayad yung round 2. At yung round 3, ayun, sayang yung gimmick ni Sayad. Parang para sa akin naka-apekto yung delay nung pagpadyak nila. So naka-apekto siya ng malaki para sa akin. Parang nabawasan yung dating nung gimmick na yun. Tapos isang naging problema pa, nagkaroon ng stumble si Sayad. Tapos yung kay Zenlook round 3, ayun, yung mga jokes niya sobrang effective. Ganon ay bars pa din at sobrang balance yung round at mas malinis na performance kumpara kay Sayad. Kaya ayun, 1-3 Zenlook. Zen versus Sayad. Naglista ako, tabla sa akin. Pero di naman kasi pwedeng tabla, di ba? Papaliwanag ko na lang. Mukhang tama naman ako nung pinili kasi 4-1 ng boto. Pero round 1, kung fan kayo ni Sayad, siguro ang saya-saya ng puso nyo, isa na ako doon. Kasi tangina, napakalakas ng Sayad sa round 1. Ang ganda nung intro, goosebumps agad.
Tapos ang dami niyang mas buo yung concept niya, no, kumpara kay Send. Pero nabawi ni Send dun sa bandang dulo nung ng round 1 niya. Kaya tie yung round 1 ko. Round 2, slight kay Sayad kasi ang dami niyang punches doon na malalakas tulad ng tsaka konseptong maganda tulad ng paguntugin ng lolo, empleyado ng kabit sa mga ganun. Kaya binigay ko yung round 2 kay Sayad kasi ang pinakamalakas na yung kalakasan ni Send, hindi niya nagawa ng malinis yung scheme niya, yung flow. Kaya yung round 2 binigay ko kay Sayad. Round 3, ang ganda ulit ng concept ni Sayad pero talagang sugal kasi yung ganun, isang buong concept yun tapos hindi niya nagawa ng malinis. Gets nyo ba yun? Parang ganun. Parang sugal yun. Dapat isang buo mo rin magawa. Ang haba nun. Tapos yung round 3 naman ni Send, kalat-kalat. Pero na-rebat niya Ang dami niyang rebat na nabasag yung konsepto ni Sayad tulad nung madali, nung tableta ni Moises, sleep well. Basag Kaya mas mahaba yung flaws ni Sayad. Kaya si Send ang binoto ko overall. Yo, St. Ice. Binoto ko Zenlook. So, ang ginawa ko, per round nilista ko kung sino lamang sa angles and para sa battle na to sa concept na din. Sa punches, sa quotables, sa moments, and sa rebuttals. So, pag in-average siya, yung first round binigay ko kay Zenlook. Yung second round binigay ko kay Sayad. Yung third round, may potential maging pinakadikit pero ayun nagka-konting slip up si Sayad. At sa ganong kadikit na laban, yun yung magde-define. So, round 3, Zenlook. Okay. So, yun lang, no? Yun naman yung naging hatol nila. Pakinggan naman natin sila. At sa tingin ko, pare-pares naman kami ng pinaka-point sa battle na to. So, yun. Mas maraming elements talaga si Zenlook dito compared kay Sayad na nag-focus lang sa isang estilo. So, yun lang. Di ko alam kung ano yung next na re-reviewin ko. Baka balik tayo ng zoning kasi may bagong upload yung Royal Rumble pero wag muna, masyadong matagal yon. Ayun, balik muna tayo ng zoning, siguro bagsik Cygnus, let's see. So yun lang at ko lang to, ayusin ko lang tong video na to, upload ko lang tapos kita-kits tayo agad. Yun, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.